Ang katahimikan ng Laiya ay muling nabulabog isang formal na Martes ng umaga. Habang nagkakape kami ni Julio sa tapat ng aming kubo, isang lalaking nakauniforme ng munisipyo ang lumapit at may iniabot na puting sobre na naglalaman ng isang opisyal na dokumento. Isang sabina at cease and desist order mula sa korte. Ano to, Jerome? Kabado yung boses ni Julio habang sinisikap basahin ng mga nakasulat sa Ingles. Binasa ko ang bawat linya at sa bawat salitang aking natutunghayan, unti-unting humihigpit ang kamao ko. Ang korporasyon ng aking pamilya na pinamumunuan pa rin pansamantala ni Rodel habang nagpapagaling si Papa ay formal na naghain ng kaso laban sa kooperatiba. Inirereklamo nila ang paggamit namin sa lumang bodega sa Daungan. Ayon sa kaso, ang susing ibinigay ni Papa walang legal na bisa dahil ang bodega ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng korporasyon, hindi sa personal niyang ari-arian. Gusto nilang ipasara ang cold storage natin, Julio. At kapag nangyari yon, mapapaani sa mga huling isda. Babagsak yung kooperatiba. Seryoso kong sabi. Nabalot ang takot ang buong komunidad noong gabing yun. Nagtipon-tipon ng mga mangingisda sa pangpang. Baka sa kanilang mga muka ang kawalan ng pag-asa. Sanay silang makipagbuno sa alon at bagyo ng kalikasan, ngunit pagdating sa bagyo ng batas at kapangyarihan ng mga mayayaman, pakiramdam nila pinalubog na ang kanilang mga bangka bago pa man makapagsimula. Jerome, baka talagang hanggang dito na lang tayo, ang sabi ni Mang Pedro. Wala tayong pambayad sa malalaking abogado. Wika pa niya. Tumayo ko sa gitna ng pagpupulong. Tiningnan ko si Julio na nakatayo sa isang tabi. Tahimik ngunit may mga mata na nakatitig sa akin ng buong tiwala. Ang kabibing kwintas sa leg ko ay tila nagbigay muli sa akin ng init. At ang malakas kong sinabi para marinig ng lahat, huwag kayong susuko. Pinalaki ako sa mundong yan. Alam ko kung paano sila mag-isip. Ang akala ni Rodel, matatakot niya tayo gamit yung papel na to. Pero nakalimutan niya na hindi na ako ang Jerome na takot sa anino niya. Lalaban tayo sa korte. Kinabukasan, hindi ako natulog upang ihanda ang aming depensa. Ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman sa batas ng korporasyon at pakikipagtulungan sa mga lokal na para legal sa batas. Tukoy ko ang butas ng argumento ni Rodel. Ang bodega ay matagal nang idineklarang abandoned property ng munisipyo bago pa man namin ito gamitin. At may umiiral na batas para sa mga lokal na kooperatiba na nagbibigay sa amin ng karapatang gamitin ng mga pampublikong pasilidad para sa kabuhayan. Dumating ang araw ng pandinig sa bayan. Kasama ko si Julio na nakasuot ng kanyang pinakamaayos na polo shirt. Kahit halatang naiilang siya sa formal na silid ng korte, sa kabilang panig ng silid nakaupo si Rodel kasama ang tatlong mamahaling abogado mula sa Maynila. Mayabang at nakangisi. Ngunit ang ngisi ni Rodel ay unti-unting naparam nang magsimula ako magsalita sa harap ng hukom. Hindi ako gumamit ng abogado. Ako mismo ang tumayong kinatawan ng kooperatiba. Isa-isa kong ibinaba ang mga dokumentong nagpapatunay na legal ang aming operasyon at ang ginagawa ng korporasyon ay isang tahasang panggigipit sa maliliit na mamamayan ng Laiya. Your Honor,
pagtatapos ko habang nakatitig ng matalim kay Rodel. Ang batas ay ginawa upang protektahan ng mga walang kapangyarihan laban sa kasakiman ng iilan. Ang bodega na yan ay hindi lamang gusali. Yan ang buhay ng higit sa 100 pamilya sa Laiya. Hindi namin nahayaang kuhanin yan ng mga taong ang tanging alam na halaga ay ang kita sa papel. Matapos ang ilang oras na deliberasyon, ibinaba ng hukom ang desisyon. Denied ang hiling ng korporasyon para sa cease and desist order. Mananatili sa kooperatiba ang pamamahala ng bodega. Isang malakas na hiyawan ng tuwa ang sumabog sa labas ng korte mula sa mga mangingisdang sumama upang sumuporta. Napayakap sa akin si Mang Pedro habang si Rodel naman ay mabilis na lumabas ng silid. Galit na galit at tinalikuran ng kanyang sariling mga abogado. Nang makalayo kami sa karamihan, hinila ko si Julio sa likod ng gusali ng korte. Walang pagsasabi, binuhat niya ako ng paitaas at iniikot habang tumatawa ng malakas. Ang mga pasa ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng tamis ng tagumpay. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik kami sa aming dalampasigan sa Laiya. Naupo kami sa unahan ng aming bangka sa ibabaw ng puting buhangin. Ang langit sa hapon na yon ay tila isang buhay na sining. Ang kulay kahel na sumabog sa kalangitan ay may kasamang ginto at lila. Isang marubdob at nang niningning na pagpipinta na nagbabadya na tapos na ang pinakamalaking bagyong sumubok sa amin. Sabi ko sa iyo, Julio, kakayanin natin basta magkasama tayo. Bulong ko habang sinasandal ang aking ulo sa kanyang leeg. Hinalikan niya ako ng matagal sa aking mga labi. Isang halik na amoy dagat, matamis at puno ng tagumpay. Ikaw ang pinakamalakas na alon na dumating sa buhay ko, Jerome. At hindi ko hahayaang matapos ang kwentong ito. Ang tagumpay sa korte ay nag-iwan ng isang matamis na awit sa buong dalampasigan ng Laiya. Hindi na kami pinagbubulungan ng mga tao sa palengke dahil sa aming pagmamahalan. Sa halip, tinitingnan na kami bilang mga pinuno na nagligtas sa kabuhayan ng munting bayan. Ngunit sa kabila ng rurok ng aming kasiyahan, alam kong may isang huling alon na kailangang harapin. Isang paghaharap na magpapasya kung tuluyan na bang magiging payapa ang aming daigdig. Isang hapon habang ang puting buhangin ay dahan-dahang pinalalamig ng papalubog na araw, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kalsadang patungo sa aming kubo. Hindi ito ang sasakyan ni Rodel. Hindi rin ito ang SUV ng mga tauhan ng kumpanya. Kilala ko ang plaka nito. Ito ang personal na sasakyan ng aking ama. Bumaba ang driver at binuksan ng pinto sa likod. Doon dahan-dahang lumabas si Don Eduardo. Hawak niya ang isang baston. Tanda na hindi pa lubusang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan matapos ang pag-atake sa puso. Ngunit ang tindig ng kanyang mga balikat at ang talas ng kanyang tingin ay naroon pa rin. Ang hari ng aming pamilya ay bumaba sa aming munting paraiso. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng katawan ni Julio sa tabi ko. Binitawan niya ang hawak niyang lambat at tumayo ng matuwid. Pilit kong hinawakan ang kanyang nanginginig na palad upang iparamdam na narito ako. Naglakad si Papa sa ibabaw ng pinong puting buhangin. Bawat hakbang niya, gamit ang baston ay
lumilikha ng malalim na bakas. Huminto sila, ilang metro ang layo sa aming dalawa. Tiningnan niya ang aming maliit na kubo, ang lumang bangkang kahoy, at pagkatapos ay tumitig siya sa akin at kay Julio. Papa, bati ko habang humahakbang ng pabalat upang bahagyang harangan si Julio. Handang dambungin ang anumang naggalit na kanyang ibubuga. Tinitigan ako ni Papa ng matagal. Nabalitaan ko ang nangyari sa korte, Jerome. Pinahiya mo ang pinaka mamahal na abogado ng korporasyon natin gamit lang ang sarili mong mga argumento. Ah, Ipinagtanggol ko lang yung tama, Papa. Ang ginawa ni Rodel panggigipit. Matatag kong sagot. Tumingin si Papa kay Julio. Naglakad siya, papalapit kaya lalong bumilis ang tibok ng dibdib ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, itinaas ni Papa ang kanyang kamay upang patigilin ako. Huminto siya sa mismong tapat ni Julio. Ikaw bang mangingisdang si Julio? Tanong ng Papa. Ang boses ay malalim at walang emosyon. Oho, Don Eduardo. Magalang ngunit matatag na sagot ni Julio. Isinasalubong ang kanyang mga mata sa aking mga mata na walang takot. Ako nga po, wika pa niya. Sinabi sa akin ng aking pamangkin na si Rodel na isa kang hampas lupa na sumisira sa buhay ng anak ko. Wika ni Papa. At ang sabi pa niya, ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang lalaking nagturo sa anak ko kung paano maging isang tunay na pinuno. Sa buong buhay ni Jerome sa Maynila, pinaliligiran ko siya ng yaman pero ngayon ko lang siya nakitang may ganitong uri ng katatagan. Binaba ni Papa ang kanyang tingin sa aming mga kamay na magkahawak pa rin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. At sa unang pagkakataon nakita ko ang paglambot ng kanyang matitigas na mata. Tinanggal ko na si Rodel sa posisyon niya sa Batangas. Deklarasyon ni Papa. At ang bodegang yon sa Daungan, formal ko nang inililipat ang pagmamay-ari sa pangalan ng kooperatiba niyo bilang personal kong donasyon, Jerome. Hindi ko man lubos na naiintindihan ang uri ng pag-ibig na meron kayo. Nakikita ko kung paano niyo binuhay ang isa't isa. At bilang ama mo, sapat na sa akin na makita kang buo at masaya. Napaiyak ako. Lumapit ako kay Papa at niyakap ko siya ng napakahigpit. Isang yakap ng pagpapatawad at pagtanggap na matagal kong ipinagkait sa kanya. Naramdaman ko yung marahan tapik ng kanyang kamay sa aking likod. Nang humarap si Papa kay Julio, tinapik din niya ang balikat nito. Alagaan mo ang anak ko, Julio. Hihigitan ko pa po sa sarili kong buhay, Don Eduardo. Nangangakong sagot ni Julio na may kasamang malawak na ngiti. Matapos ang kanilang maiksing pagbisita, sumakay na muli si Papa sa kanyang sasakyan at lumisan. Iniwan kaming may dalang pinakamalaking kalayaan na matagal na naming ipinagdasal. Nang sumapit ang dapit hapon, ang buong laiya ay binalot ng isang napakagandang kulay kahel. Ang langit ay nagliyab sa ginto na may bahid ng rosas at lila. Isang marubdob at nagniningning na tagpo na tila basbas ng langit sa aming pag-iibigan. Naupo kami sa unahan ng aming bangka, magkayakap habang pinapanood ang huling sikat ng araw.
Hulyo, bulong ko habang hinahalikan ng kanyang leeg na may amoy dagat. Wala na ang mga pader. Malaya na tayong magmamahalan, wika ko. Hinarap ako ni Julio. Ang kanyang mga matang kasing linaw ng dagat ay nagniningning sa ilalim ng kahel na langit. Malaya naman talaga tayo simulat sa pool, Jerome. Dahil yung pag-ibig na totoo, hindi kayang ikulong ng kahit anong pader sa mundo. Pinagtagpo namin ang aming mga labi sa isang matamis at matagal na halik. Habang ang alon ay marahang humahalik sa puting buhangin ng laiya, saksi sa simula ng aming habang buhay. Matapos ang pagbisita ni Papa, ang bawat dapit hapon sa laiya ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Wala na ang nagbabadyang takot sa tuwing may dumarating na estranghero sa dalampasigan. Ang bawat pagising ko sa umaga, kasabay ng amoy ng barakong kape na tinitimpla ni Julio, ay puno ng katapangan. Kami ay ganap ng malaya. Dahil sa opisyal na paglilipat ng bodega sa kooperatiba, nagkaroon kami ng pagkakataon na palaguin pa ang aming munting imperyo ng kalakalan. Ngunit sa kabila ng pagiging abala sa mga papeles, binabantayan ko na hindi mawala ang oras namin para sa isa't isa. Ang bawat hapon ay nakalaan para rin sa aming sagradong tagpo sa ibabaw ng bangka. Isang araw habang naglalakad kami sa puting buhangin, bitbit ang ilang piraso ng kahoy at kawayan, lumingon sa akin si Julio na may malawak na ngiti. Jerome, may iniisip ako. Panimula niya habang ibinababa ang kahoy sa tapat ng aming kubo. Ano yun, Julio? Tanong ko habang pinupunasan ng pawi sa aking noo. Ang kubo natin, maliit. At kahit sapat na to para sa ating dalawa, gusto kong magtayo tayo ng isang mas matibay na bahay dito mismo sa tabi ng pangpang. Isang bahay na gawa sa semento ang pundasyon pero may disenyong nipa at kawayan pa rin. Isang tahanan na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Katulad ng pag-ibig natin, masigla niyang kwento habang ang mga mata niya ay kumikinang sa pag-asa. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod. Isinandal ko ang aking baba sa kanyang matatag na balikat. Napakagandang pangarap niyan, Julio. At simula ngayon, bawat pisong kikitain natin sa kooperatiba at pagpapalaot, itatabi natin para sa bahay na yan. Bubuhayin natin ang pangarap mo. Humarap siya sa akin, hinawakan ng aking bewang, tinitigan ako ng may labis na pasasalamat. Hindi lang to pangarap ko, Jerome. Pangarap natin to. Bahay natin to. Nang hapon na yun, bago lumubog ang araw, nagpasya kaming pumalaot muli gamit ang aming lumang bangkang kahoy. Malayo sa pangpang, hinayaan naming umugoy ang bangka sa marahang indayog ng alon habang hinihintay ang pagbabago ng kalangitan. Ang langit ng laiya ay hindi kami binigo. Ang abot tanaw ay binalot ng isang napakagandang kulay kahel, isang marubdob, malalim at nagniningning na timpla ng ginto at pula. Ang kahel na langit na ito ay tila ba isang malawak na bubong na kumukupkup sa aming dalawa, nagbibigay ng basbas sa bawat pangarap na aming pinag-uusapan. Inabot ni Julio ang aking leeg, dahan-dahang pinaglaruan ng kwintas na kabibi na suot ko pa rin hanggang ngayon.
Jerome, sa bawat paghila ko ng lambat, sa bawat pagbuno ko sa alon, ikaw lang yung iniisip ko. Bulong niya. Ang kanyang barakong tinig ay naging parang banayad na hangin sa aking pandinig. At sabi pa niya, ikaw yung pinakamagandang biyaya na binigay sa akin ng dagat. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sinalubong ang kanyang mga labi ng isang halik na puno ng matinding pagmamahal at kasiguraduhan. Sa gitna ng kahel na langit at sa ibabaw ng asul na karagatan, alam kong ang aming pundasyon ay sapat ng matatag upang harapin ang anumang bukas. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng ingay, ng pagpukpok, tunog ng lagari at tawanan ng mga kapwa namin mangingisda. Sa tulong ng buong kooperatiba, nakusang loob na nag-abot ng kamay bilang pasasalamat sa mga naitulong namin ay formal naming sinimulan ng pagtatayo ng aming bagong bahay. Dito mismo sa tabi ng dalampasigan, ang puting buhangin kung saan unang nagtagpo ang aming mga daigdig, inilatag namin ang unang semento para sa pundasyon. Ako yung tagahalo ng semento, habang si Julio naman, gamit ang kanyang lakas, ang nagbubuhat ng mga hollow blocks. Ang marangyang Jerome na takot madumihan noon ay tuluyan ng napalitan ng isang lalaking walang pakialam sa mantsa ng putik at pawis. Basta ang bawat patak nito ay para sa aming kinabukasan. Oh, dahan-dahan sa pagbuhat, Jerome! Biro ni Julio isang tanghali habang inaabutan ako ng malamig na tubig. Baka mabigla yung braso mo. Taga Maynila ka pa naman. Kayang-kaya ko to. Sagot ko sabay pakita ng aking mga braso na ngayon may mga masisiglang muscle na rin dahil sa pagtatrabaho. Sabi ko sa'yo hindi ako papahuli sa lakas mo. Wika ko pa. Tumawa siya ng malakas at sa gitna ng init ng araw, pinunasan niya ang pawis sa aking muka gamit ang kanyang sariling bimpo. Ang bawat simpleng hawak niya ay tila ba nagbibigay ng enerhiya sa napapagod kong katawan. Nang sumapit ang hapon, pansamantalang huminto ang mga gumagawa. Naupo kami ni Julio sa unahan ng aming bangka na nakasadsad malapit sa ginagawang istruktura. Ang langit sa hapon na yon ay nagsimula na namang magbago ang anyo. Ang abot-tanaw ng laiya ay binalot ng isang napakagandang kulay kahel. Isang marubdob at nagniningning na timpla ng ginto at lila. Sumasalamin ang liwanag nito sa puting buhangin, sa mga bagong sementong haligi ng aming bahay. Jerome, tawag niya habang nakatitig sa aming munting itinatayong tahanan. Kapag natapos na yung bahay na yan, gusto ko wala nang iiyak. Gusto ko kapag pumasok tayo dyan, alam ng buong mundo na ang nakatira ay dalawang lalaki nagmamahalan ng tapat sa kabila ng lahat. Inabot ko ang kanyang kamay. Pinagsalikop ang aming mga daliri. Julio, ang bahay na yan ay monumento ng ating laban. Hindi lang semento ang nagpapatibay niyan, kundi yung bawat sakripisyo na ginawa natin mula nung una tayong magkita sa dalampasigang ito. Inilapit ni Julio ang kanyang mukha sa akin at sa ilalim ng nagliliyab na kahel na langit, dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang banayad at matamis na halik na nagtataglay ng tamis ng aming mga pinaghirapan. Alam naming ilang hakbang na lang at tuluyan ng
makukumpleto ang aming munting paraiso. Dumating ang araw na matagal na naming pinangarap. Ang aming bagong tahanan sa tabi ng dalampasigan ng Laiya ay ganap nang natapos. Ang pundasyon nito ay gawa sa matibay na semento upang hindi mayari ng kahit anong bagyo. Ngunit ang itas na bahagi ay binalot ng nipa at kawayan upang mapanatili ang lamig at ang pagiging payak ng buhay sa dagat. Ang bawat sulok nito ay amoy bagong kahoy at sariwang hangin ng karagatan. Noong gabing yon, nagdaos kami ng isang simpleng handaan. Ang mga kapwa mangingisda mula sa kooperatiba, si Mang Pedro, at maging ang aking ina na si Doña Elena ay bumisita mula sa Maynila. Ay naroon din upang makisalo sa amin. Nag-ihaw kami ng mga sariwang tulingan at nagbahagi ng kwentuhan sa ilalim ng liwanag ng mga nakasabit na bombilya sa pangpang. Nang dahan-dahang magpaalam ang mga bisita at naiwan kaming dalawa ni Julio, binalot kami ng isang mahiwagang katahimikan. "Pasok na tayo sa bahay natin, Jerome," aya niya sa akin. Ang kanyang barakong tinig ay may halong panginginig dahil sa matinding emosyon. Magkahawak kaming humakbang, pumasok sa pintuan. Sa loob, binuksan kong isang maliit na bintana na kawayan na nakaharap sa dagat. Mula rito, maririnig ang banayad na salpok ng alon at makikita ang puting buhangin na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit sa akin si Julio mula sa likod. Ipinatong niya ang kanyang mga bisig sa aking bewang at isinubsob ang kanyang muka sa aking leeg. Ninanamnam ang aking amoy at ang bulong niya. "Salamat, Jerome. Dati, ang tahanan para sa akin isang tulugan lang matapos ang pagod sa dagat. Pero ngayon, sa piling mo, nalaman ko kung ano yung tunay na kahulugan ng salitang tahanan." Humarap ako sa kanya. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg habang nakatitig sa kanyang mga matang kasing linaw ng karagatan. "Tahanan mo ko at tahanan kita, Julio. Kahit anong mangyari sa labas, dito sa loob ng dingding na 'to, tayo ang hari sa ating sariling daigdig." Nang sumapit ang sumunod na hapon, matapos naming isaayos ang aming mga personal na gamit sa loob ng bagong kwarto, lumabas kami at naupo sa unahan ng aming bangka sa pangpang. Ang langit ng Laiya ay muli kaming binigyan ng isang pambihirang sining. Ang buong abot tanaw ay binalot ng isang nagliliyab at nagniningning na kulay kahel. Ang liwanag nito ay tumatama sa aming bagong bahay na tila ba isang gintong basbas na nagpapatunay na ang lahat ng aming luha at sakripisyo ay nagbunga ng isang permanenteng kaligayahan. Iniangat ni Julio ang aking baba at sa ilalim ng kahel na langit, dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang matagal, matamis na halik ng sumpaan. Isang pagpapatunay ng pag-ibig na nagmula sa alon ay nakahanap na ng sarili nitong dalampasigan.